ang dinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa'king kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ng mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseyo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nung magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo. Gayunmay hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ng mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kahit po maulan, pakibati nga ang katabi ng magandang gabi. Ngayon po ay Biyernes, araw na inilalaan po natin bilang mga deboto sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng pagkapasalamat, papuri ang ating mahal na Senyor Jesus Nazareno. Sino po sa inyo ang masaya ang buhay sa araw na ito? Meron po bang masaya ang kanilang mga buhay? No? Pumalakpak nga ho yung masaya ang buhay. Nakakatuwa naman, no? Karamihan sa atin masaya ang buhay. Meron po bang malungkot ang kanilang buhay? Sumimangot nga po. Pero tandaan natin mga kapatid, ang buhay po natin, kahit masaya, hindi po ito perpekto. Maraming pagkakataon at maraming mga tao na sasabihin nila, kaya ko naman bilhin ng lahat. Mabibili ko naman ng lahat. Marami akong pera. Marami akong ari-arian. Pero sa dulo, parang may kulang. Hindi pa rin siya masaya. Kahit kasi meron na tayong lahat, alam natin na ang ating buhay hindi magiging perpekto. Pero kahit hindi perpekto ang buhay ay pwede pa rin maging maganda. Hindi nangangahulugan na sasabihin mo, hindi perpekto ang buhay ko. Marami akong unos, maraming pagsubok, maraming dagok ang buhay ko. Pero hindi nangangahulugan na hindi maganda ang iyong buhay. Dahil ang kagandahan ng buhay, hindi nasusukat sa ari-arian,
kundi ang kagandahan ng buhay na susukat sa katapatan sa Diyos. Uulitin ko po yun ha. Ang kagandahan ng buhay kailanman hindi masusukat sa dami ng iyong ari-arian o pera. Pero ang kagandahan ng buhay na susukat sa iyong katapatan sa Diyos. Sa atin pong unang pagbasa, napakinggan po natin ang kwento ni Ezekias. At sabi po dun sa kwento ni Ezekias, siya po ay tapat na lingkod ng Diyos. Pero kahit na po ay siya ay tapat na lingkod ng Diyos, dumaan siya sa isang malaking pagsubok. Sabi po sa ating unang pagbasa, nakaranas siya ng malubhang sakit. At marahil kung ikaw ay nakaranas ng malubhang sakit, marahil ang unang sisisihin natin ay ang Diyos. Kay Ezekias, ganun din marahil. Sinabi niya na siya ay tapat na lingkod naman sa Panginoon. Siya ay tapat na lingkod sa Diyos. Pero mga kapatid, ang tunay na tapat sa Diyos ay ang taong tunay na may pagtitiwala sa Kanya. Kung ang kagandahan ng buhay na susukat sa katapatan, ang katapatan sa Diyos nakikita sa ating pagtitiwala sa Kanya. Dahil ang isang taong tunay na tapat sa Diyos ay ang taong tunay na nagtitiwala sa Kanyang kakayanan. Kaya nga dun sa ating unang pagbasa, nagkaroon na ng malubhang sakit sa Ezekias. Pero ang hindi nawala sa kanyang buhay ay ang pagtitiwala niya sa Diyos. At yung kanyang pagtitiwala sa Diyos, nag-abot sa kanya ng isang gantimpala. At ano po yung gantimpalang tinanggap ni Ezekias? Binigyan pa siya ng 15 taong buhay. Sa madaling salita mga kapatid, walang perpektong buhay. Haharap at harap tayo sa sakit, sa pagsubok, sa hirap, pero hindi nangangahulugan na hindi magiging maganda ang buhay natin. Dahil sa kabila ng hindi pagiging perpekto ng buhay, nagkakaloob pa ito ng kagandahan dahil tayo ay nagtitiwala sa kabutihan, sa pagmamahal ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung sa mga oras na ito, nandoon yung hirap ng buhay, o kagaya ni Ezekias, ikaw ay may malubhang sakit, ikaw ay nahihirapan sa buhay na ito, tandaan mo ang mga salita ng Panginoon sa ating Ebanghelyo. Habag ang ibig ko. Hindi natin matatawaran ang habag ng Diyos sa taong tunay na nagtitiwala sa Kanya. Hindi natin matatawaran ang habag ng mahal na pong Jesus Nazareno sa taong nagtitiwala sa Kanya. May gantimpala, may biyaya, may pagpapala sa taong tunay na nagtitiwala. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalalahanan tayo na merong Diyos na mahabagin, merong Diyos na mawain, merong Diyos na mapagmahal. Sa kabila ng pagiging hindi perpekto ng buhay, tandaan mo, ang buhay ay maganda dahil tayo ay tapat sa Diyos. At kung tayo ay tapat sa Diyos, tunay tayong magtiwala sa Kanya. Dahil lagi nating tatandaan, walang nagtiwala sa Diyos na Kanyang iniwan. Walang nagtiwala sa mahal na pong Jesus Nazareno na Kanyang pinabayaan. Kaya mga kapatid,
Kumapit lang tayo sa Diyos. Kumapit lang tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi man perpekto ang buhay, pero ang buhay ay mananatiling maganda dahil sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Amen.